Mailalim itong 33 kilometro at dulot ng tectonic movement o paggalaw ng fault sa ilalim ng lupa. Pinakamalakas na naitalang pagyanig ang intensity 7 sa General Santos City. Intensity 6 naman ang naranasan sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Intensity 5 ang naitala sa Davao City, Kidapawan City, Carmen sa Cotabato, Bagumbayan, Calamansig at President Quirino sa Sultan Kudarat. Heightened alert ang Philippine Coast Guard upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa mga baybaying lugar. Naglibot ang mga tauhan ng Coast Guard sa mga coastal barangay upang magbigay ng babala at hingkayatin ng mga residente na lumayo muna sa dalampasigan at magtungo sa mataas na lugar bilang pag-iingat. Ang sitwasyon sa Calamansig sa barangay Nalilidan, Calamansig, Sultan Kudarat na nakuhaan ng video ang pag-apaw ng tubig dagat sa ilang bahagi ng komunidad. Makikita sa footage ang pagpasok ng tubig sa ilang kalsada at mabababang lugar malapit sa baybayin dahilan upang mag-alala ang mga residente. Patuloy nang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang pag-iingat. Habang ang dagat ay umatras sa Pagadian, samantala sa Santa Lucia, Pagadian City, sa Buanga del Sur, nakuhaan din ng video ang hindi pangkaraniwang pag-atras ng tubig dagat ilang sandali matapos ang lindol. Ayon sa nag-upload ng video, bumalik din sa normal ang antas ng dagat makalipas ang ilang minuto. Ang biglaang pag-atras ng tubig ay isa sa mga senyalis na binabantayan ng mga eksperto sa panahon ng tsunami event. Sa General Santos City, nakuhaan din ng video ang malakas na pagbabago sa galaw ng tubig malapit sa isang coastal resort. Makikita ang pagbabago ng level ng tubig kasunod ng malalakas na pagyanig. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga ulat mula sa iba't ibang baybaying lugar upang matukoy ang kabuang epekto sa pangyayari. Sa ating mga kababayan, narito ang ating safety advisory. Kung kayo ay nasa baybaying lugar, huwag munang bumalik sa dalampasigan. Lumayo sa mga ilog na konektado sa dagat. Sumunod sa evacuation order ng inyong lokal na pamahalaan at makinig lamang sa opisyal na anunsyo mula sa PHIVOLCS, Coast Guard at mga disaster management offices. Maghihanda sa posibleng aftershocks. Tandaan, ang unang alon ay hindi palaging pinakamalaki. Maaring magkaroon pa ng kasunod na pagtaas o pagbaba ng tubig sa dagat. Patuloy po nating i-monitor ang sitwasyon sa Sarangani, General Santos City, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur at iba pang bahagi ng Southern Mindanao. Agad nating ihahatid ang mga opisyal at kumpirmadong update sa mga lugar na yan. Ating mga loyal subscriber, viewers, sharer at followers, maraming salamat sa inyong tiwala dito sa PNN. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong unang makatanggap ng mahalagang weather updates. Muli, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Mag-ingat po tayong lahat. God bless at magandang araw sa inyo hanggang sa susunod na ulat panahon.